Binulaga ng protesta ng Iglesia ni Cristo ang Administrasyong Marcos. Kinukwestiyon ng grupo ang nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder laban sa miyembro nitong si Senator Rodante Marcoleta. Live mula sa EDSA People Power Monument sa Quezon City, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, anong pangunahing hinaing ng mga nagpoprotesta? Jiggy, selective justice o hindi patas na hustisya. Yan ang inalmahan ng Iglesia ni Cristo sa pagsasagawa ng sorpresa, biglaan, walang pasabi na kilos protesta. Ngayong araw, kinikwestiyon ng grupo ang kasong plunder na nakatakdang isampa ng Ombudsman laban kay Senator Rodante Marcoleta. Nag-ugat ang kasong ito sa hindi raw pagdeklara ni Marcoleta ng campaign donations noong 2025 elections na aabot sa 75 million pesos. Edwin Sabala, ang tagapagsalita ng INC. Hindi naman galing sa kaban ng bayan ang natanggap na donasyon. Mismong COMELEC pa raw ang naglabas ng desisyon na walang nilabag na batas dito. Hindi rin anya tutol ang INC sa pagpapatupad ng batas. Tutol nito takpan ang kaya na nakikita ito sa karatula. Ito yung don't bend the law. That's what I'm referring about. Ipinagtataka pa raw ng INC na bakit ipakukulong ang nagbunyag sa mga sangkot sa katiwalaan imbes sa mga mismong sangkot. Hanggang natin ang pahayag ng tagapasalita ng INC. Nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At Gio, ginigit nga ng mga otoridad na wala daw permit itong rally ng INC. Sige, wala talagang permit itong rally ng INC dito sa EDSA People Power Monument. Sa kabila nito, sabi ng NCRPO, wala pang utos na i-disperse ang mga rallyista dahil patuloy pa ang negosasyon ng mga representative sa pagitan ng kauluan ng INC at PNP. Pero nilinaw ng NCRPO, sige, na wala silang pilipilingan, walang special treatment, mapayapa naman daw ang rally ng INC at daloy ng trapiko lang ang apektuhan. Maaari nang magsagawa ng dispersal kung magkakaroon ng kaguluhan sa iba pang banta sa peace and order. Nakadepende rin sa magiging resulta ng pag-uusap ng PNP at INC kung may mga isasampang reklamo laban sa mga organizer ng protesta dahil sa kawalan ng permit. Natanong natin yan kanina sa NCRPOGB kasi kung ikukumpara natin sa ibang mga grupo na nagsasagawa ng mga kilos protesta, hindi lang dito sa may EDSA People Power Monument, maging sa Menjola, maging sa Liwasong Bonifacio, ay mabilis ang dispersal ng mga pulis sa ibang grupo. Kaya ngayon, pinagtataka ng ilan kung bakit hanggang ngayon nagpapatuloy pa ang protesta o surprise protest ng INC dito sa EDSA People Power Monument. Narito pang pakinggan po natin ang pahayag o paliwanag ng NCRPO. Hindi naman po sa naging malamya pero patuloy po kasi hindi po natin sila basta-basta ma-disperse ngayon dahil ongoing po ang pag-uusap. Ma'am, meron po bang pinapaboran ng PNP dahil po napayagan sila na magkaroon po dito ng programa despite walang permit? Wala naman po tayong pinapaboran, wala po tayong kinikilingan. Sige, sinisikap pa ng NCRPO actually na balansehin ang karapatan ng mga relihista at kapayapaan maging ang kaayusan dito sa EDSA People Power Monument. Maximum tolerance daw ang ipatutupad ng PNP pero hindi sila magatubiling bahigil ang pangananapag sa batas. Kaya ang gumagawa ilang ng sampulan ng magkadirian ng mga pulis at ilang relihista. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Abril na isa ring miyembro ng INC, walang special treatment. Narito ang kanyang pakaya.
as long as walang kaguluhan, sumusunod sila sa mga lituntunin at nakakadaan ang ating mga motorista. At Gio, sino-sino yung mga personalidad na namataan dyan sa rally? Sige, nakapalayang din natin kanina si dating nakalusugan Party List Representative Mike Defensor na isa rin sa mga nakiisa sa surprise protest ng INC ngayong araw. Isa si Defensor sa mga gawin sa plunder na isasampa ng ombudsman kay Marcoleta. Si Defensor kasi ay isa sa mga campaign donor ng senador. Paniwala ni Defensor, ang mga kasong ito ay ginagamit para gipitin sa panon ang nakatagdang pagsasampa ng kasos ng ombudsman kay Defensor na una lang siya ng kaso sa reklamo ng human trafficking ng NBI. Narito pakinggan naman natin ang bahagi ng pahayag ni Mike Defensor. Di ba katawa-tawa yung ganong sitwasyon na yung mga nagsasalita, sumisigaw, gustong imbestigahan at gusto malaman ng katotohanan sa korupsyon, sila pa yung nakukulong. At yung namang mga involved sa korupsyon na dapat imbestigahan, sila pa ngayon yung nabibigyan ng sinasabi natin ng pagiging state witness o wala silang kasagutan o pananagutan sa ilalim ng ating batas. At Gio, base dito sa live drone shot ng News 5, nakikita natin na kahit papano nakakagapang na yung mga sasakyan north and southbound lane pero nakakonfine sa may White Plains Avenue yung mga realista. Tama ba, Gio? Alam mo, sige, simula kanina madaling araw, around 4 a.m. nang magsimula itong surprise protest ng INC, ay bumigat na ang daloy ng trapiko. Nagdulaga ang mga motorista at mga commuter na hindi madaanan ang pagkapinamahagi ng EDSA. Kung narinig ko, sige, paulit-ulit na ito binabanggit o sinisigaw ng mga natin ito, mga miyembro ng INC na we are one, walang ulit, walang ulit. Kaya hindi natin alam kung hanggang kailan ito matatapos ang kilos protesta na ito. You mentioned na may mga sasakyan lang nakakataan ngayon, pero actually, from my POV point of view po, dito lang yun sila nakakadaan, pero on other side of EDSA ay mabigat pa rin ang daloy ng trapiko. Marami pa rin mga motorista, commuter ang napermisyo. Lalo na, especially dito sa southbound lane, pusod ngayon, yung mga sasakyan na patuto ng Makati, Mandaluyo, at konting sasensya pa po sa mga kapatid natin. Kung kayo po ay magbiyahe ngayong gabi, better I suggest po na sumatay na po kayo ng MRT dahil tuloy-tuloy ang biyahe ng MRT and thank God, walang aberya sa MRT na malaking itutulong ngayon sa mga commuter na apektado nitong surprise protest ng INC. Pakinggan natin ang ilan sa mga pahayag ng mga motorista ang aming nakausap. Malaki talaga sir, abala kasi bumabiyahe pa kami, bibiyahe pa kami sa gabi. Talagang medyo matraffic talaga, wala tayong magawa dyan kasi kailangan magkulang tayo kasi bawal mainit ang ulo. As I mentioned, nagpapatuloy ng INC bukod sa mga nagsasalita, nagbibigay ng talumpati kagaya ni Batangas Representative Leandro Leviste na nandito rin kanina. Kanina lamang kakaalis lang actually ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na nagbigay ng talumpati rin. Paulit-ulit niyang sinabi na mahiyak naman yung context niya na galing din sa speech ni President Bongbong Marcos sa kanyang solar relating dito sa mga sampas sa flood control project. Sabi ni Senator Cayetano, inanyaya niya or is inviting actually yung iba pa mga miyembro ng INC Constitution na mag-isa dito sa surprise protest na nagpapatuloy sa bugso-bugso ang ulan pero hindi natitinag ito mga miyembro ng INC, may mga dala ng payo at sa mga oras po na ito wala pa tayong info mula sa NCRPO sa mga pulis na nakabantay dito kung hanggang kailan o kailan i-disperse o kailan aalis matatapos itong programa ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument. City Balitzer. Yan po ulat ni Gio Robles live mula sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.